Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngayong gabi ng Monday, tayo ay binigyan ni Allah ng pagkakataon upang magnilay, matuto at muling mapalapit sa Kanya. Sa katahimikan ng gabi, naway ang bawat salita ay maging paalala ng habag at gabay ni Allah sa ating buhay. At malugod po naming tinatanggap ang lahat ng nanonood at nakikinig dyan po sa my Facebook Live at pati na rin po dito sa my Google Meet. At especially sa ating tagapagsalita na si Sheikh Amin Pindatun Kandulit. Bago pong lahat ay nais ko pong simulan sa pagbabasa ng Quran bilang ating panimula. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. Subhanallah, tunay na ang Quran ay liwanag sa ating puso. Muli, aking pong ipinapakilala ngayong gabi ang ating butihing tagapagsalita na si Sheikh Amin Pindatun Kandulit. At ang kanyang tatalakayin ay ang kailangan ko ng magandang dahil nagsisimula na akong magbinata. So, hindi na po natin papatagalin ang gabing ito. Ang oras ay atin na pong ibinibigay sa kanya. Ya Sheikh, falyatafaddal mashkuran ma'juro. Bismillah. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi juma'in wa man wala wa man tamassaka bisunnatihi ila yawmiddin wa ba'd. Alhamdulillahilladzi hadana li hadha din wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Alhamdulillah, mga magulang, mga kapatid sa pananampalataya. Sa mabiyayang oras na ito, mabiyayang gabi para sa ating lahat, na kung saan matalakay naman natin ang usapin patungkol sa Islam. Bago yun, ako ay nagpapasalamat sa Allah dahil ginawang paraan ng ating pag-aaral na maibahagi natin ang kaalamang maging saksi sa kabilang buhay. Sapagkat hindi lahat ng mga tao dito sa mundo ay ginagawa nilang manood o makinig sa usaping Islam. Saksiyan natin ang Allah, siyang ating sinasamba sa lahat ng panahon. Siyang ating minimitihi, pinapangarap na makita doon sa kabilang buhay.
Saksiyan natin ang propeta sallallahu alaihi wasallam siyang pinakahuling sugo. Ang ipinadala ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang kanyang mga pamamaraan ang ating sinusunod, abot ng ating makakaya. Naway ang pagpapala at ang kapayapaan na ipagkaloob ng Allah sa kanyang mahal na propeta na si Muhammad, saklaw na rin ang kanyang mga pamilya at mga kasamahan, at lahat pa ng magsasabuhay sa kanyang mga isinabatas. Ngayon, mga magulang, mga kapatid sa pananampalataya, mga kapwa ko nagtuturo, nag-aaral, tayo ay papasok na sa marapat na talakay natin sa gabing ito. Patungkol ito sa mga taong nagbibinata na at siya ay nagdadalaga. Ang mga tao na kung saan mayroon ding hangganan ito, kanilang kalagayan, iniisip nila na kung saan panghabang buhay na yung anong edad o katawang naramdaman nila ngayon. Hindi. Bagkus mayroong pagbabago ang lahat ng nilikha. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, Allahu alladhi khalaqakum min da'fin thumma ja'ala min ba'di da'fin quwwah thumma ja'ala min ba'di quwwatin da'fa wa shaybah yakhluqu ma yasha'u wa huwal alimul qadir. Sa malapit itong kahulugan, ang Allah ay siya ay naglikha sa inyo. Kayo ay nagmula sa mahina, nagmula sa simelya. Pagkaraan ng simelya na ito'y binagyan kayo ng kaluluha, nagkaroon kayo ng lakas. Pagkaraan ninyo magkaroon ng lakas, naging bata, binata, nagkaroon ng maayos na katawan. Thumma min ba'di quwwatin da'fa. Pagkaraan ng lakas na yan, gagawin naming paihinain sa pamamagitan ng pagkakatanda ng tao. O shaybah, at pamumuti ng kanyang buhok. Yakhluqu ma yasha'u wa huwal alimul qadir. Nililikha ng Allah ang kanyang naisin, siyang pinaka-maalam at siya ang pinaka-may kakayahan sa lahat. Kaya mga kabataan o mga dalaga na kung saan pumasok pa lang sila sa level na ito, huwag nating sayangin ang panahon na yan, sapagkat ang kabataan na yan ang pinahalagaan ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Kung tayo na mga napapanahon sa pagkaraan ng mga henerasyon na nakalipas, sinunod natin na henerasyon, na mayroong sabi-sabi daw si Jose Rizal na ang bata ang kaligtasan, ang ibig sabihin, ang mga kabataan ang kaligtasan ng bayan. So ito ay salita lamang na tao pinanindigan na ng madami. Ngunit mga kapatid, nauna na ang salita ng propeta na ang binata na siya ay magliligtas sa karamihan. Sapagkat ang binata, sila ay inaharap ay napakadaming mga pagsubok. At sila ang mas dapat na magpahalaga sa kapanahunan nila na abang sila ay nagkapasok sa pagbibinata o pagdadalaga. Ang propeta sallallahu alaihi wasallam, ang unang ipinahikayat ng propeta sa mga kabataan na kapag papasok sila sa pagiging binata o pagkakadalaga, ay inutusan sila ng propeta na gawin nilang lakasan ang pag-ibada. Sapagkat yun yung pinakauna na kung saan gawin ng isang tao na doon siya naging sanay. Ang propeta sallallahu alaihi wasallam, pinuri pa itong mga kabataan na ito, mga binata na ito, mga dalaga na ito. Amma Rasul sallallahu alaihi wasallam, patungkol sa propeta sallallahu alaihi wasallam, faqad ishtadda hirsuhu wa tawjihu lisyabab. Tunay na napakatibay ng paghikayat ng propeta at pagtulak niya sa mga kabataan na gawin ninyong magpadami ng ibada. Hanggang sa pinuri ng propeta ang isang binata o isang
nagdadalaga na kung saan ginagawa niyang isabuhay ang kautusan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sinabi dito ng propeta sallallahu alaihi wasallam, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhilli yawma la dhilla illa dhilluhu. 7 uri ng mga tao na pasisilungin ng Allah sa kanyang silong, na wala ng silong doon liban lamang sa silong lilim ng Allah. At binanggit doon, syabun na siya fi ta'atillah. Nagdadalaga, nagbibinata, na nandoon ang kanyang paniniwala sa Allah. Yan. Sa kalagayan ng mga taon na ito na hinikayat ng propeta, napakagandang plano ng isang tao na kapag siya ay darating sa pagkakadalaga o pagkakabinata, ay ihahanda niya ang kanyang sarili sa ibadah. Yan ang paksa natin eh. Kailangan ko nang maghanda dahil ako ay nagbibinata na. Kailangan ko nang maghanda dahil ako ay nagdadalaga na. Nakakahiya na sa aking sabihan pa ako. Mayroon na akong kaisipan. Nakakahiya sa akin na lagi na lang akong itinatama. Ngunit nandun naman sa akin ang tamang pag-iisip. So mag-isip ka na, bumangon ka na, ayusin mo na ang buhay mo. Hindi nakakahiya na ang bata o isang binata, ang isip niya ay pangmatanda. Ang nakakahiya ay ang matandang tao pero nasa isip bata. Ulitin ko. Hindi nakakahiya ang isang binata, ang kanyang pag-iisip ay pangmatanda. Pero ang nakakahiya ay ang tanda-tanda na niya pero isip bata pa rin. Yan ang nakakahiya. So yan ang isa sa mga pinanindigan ko din na salita na hindi nakakahiya na ang isang bata ay makakapag-isip siya ng isip ng taong matanda. Sapagkat ito ay nangangahulugan na mayroon siyang talento. Mayroon siyang kakayahan na kayang talunin ang kaisipan ng mga matatanda. So ito yung kalagayan na kung saan dahil nagbibinata ka na, nagdadalaga ka na, mahiya ka na nasabihan. Mahiya ka na itama. Mahiya ka na ikaw ay nakikitaan sa gumagawa ng masama. Mahiya ka na sa mga tao na kung saan nakikita ka kapag nandun ka pa rin sa ugaling pagiging bata, magbabago ka na. So yan ang inaano natin dyan, na binanggit ng propeta sallallahu alaihi wasallam na kung saan ang binata ay siya ay dapat ilagay muna sa kanyang puso ang paggawa ng ibadah. Yan. Katulad din, so siyempre nagdadalaga na yung mga iba dyan, nagbibinata na rin yung mga iba dyan, nakalagayan ng mga panahon ngayon. Ang sunod na pinanghikayat ng propeta sallallahu alaihi wasallam sa mga nagbubuo na rin sa kanilang mga pagnanasa dahil nagbibinata na nga. Nagdadalaga na sila. Tunay na gamutin nila kahagad ang fitna na yan, pagnanasa na yan. Agadan na silang bigyan ng mapapangasawa. Sapagkat kapag hindi yan inagapan, diyan nagiging dahilan ng pagkakaroon ng fitna. Diyan nagiging dahilan ng pagkakaroon ng hindi pagkakaayos ng lugar. Pinanghikayat ng propeta sallallahu alaihi wasallam para sa mga kabataang kalalakihan. Ya ma'syar ash-shabab, yaqulu Abdullah bin Mas'ud, o kayong mga kabataan, sinabi ni Abdullah bin Mas'ud, sinabi niya, kunna ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam shababan la najidu syai'an. Nakasama namin ng propeta sallallahu alaihi wasallam, naglakad kaming lahat ay mga single. Wala kaming kasama. Wala kaming mga asawa. Binata kami lahat. Binata kami lahat, sabi ng propeta. Wala kaming kasama. So kapag binata lahat ng kasama mo, kinakailangan na mag-isip kung ano ang ipayo sa kanilang lahat. At
pinakaunang naisip ng propetang ipayo sa nagpupulong-pulong na mga binata ay ang pag-aasawa. Kaya, upang sa ganon, maalis yung masamang pagnanasa o di kaya ang pagnanasa nila na baka hindi mapigilan makagawa ng haram. Ano sinabi ng propeta kasama si Ibn Mas'ud? Mga binata kami lahat. Wala kami mga asawa. Ang iniuna ng propeta ang ipinayo sa kanila, sabi ng propeta, ya ma'sara syabab, o mga kabataan, hali kayo, lumingin kayo sa akin. May ibibigay ako sa inyong payo. Manistata al-ba'ah. Sino man ang mayroon ng kakayahang bumuhay at may kakayahan sa kanyang pagnanasa na kung saan gamitin niya sa kanyang asawa, na kung saan ito ay magiging dahilan ng pagiging maligaya ng kanyang buhay at ganun din naman ng kanyang mapapangasawa. Yan ang kahulugan ng ba'ah. Sino man ang may kakayahan mag-asawa, hindi siya tamad maghanap buhay, mayroon naman siyang kakayahan, kaya maghanap buhay kahit na nahihirapan siya, at para naman ligtas ang kanyang pagnanasa, falyatazawwaj, wag nang patagalin. Mag-asawa ka agad, sabi ng propeta. Wag nang tingin-tingin pa sa payo ng iba na kapag hindi ako nakapag-aral at pag di ako nakapagtapos, ang problema magiging masama ang inaharap ko dahil wala akong natapos. Napakaganda ng pag-isip niya, pero gumagawa na ng haram. Tinapos ng pag-aaral, pero ilang haram nang dumaan sa buhay niya. Mas inuna pa yung haram na ginawa. Nakakita ng mga ginujowa niya, ginawa niyang kasintahan, na noon sa paninindigan niya na hindi mo na mag-asa, bakit baka maghihirap. Pero nandyan yung paggawa ng haram. Pinakikinggan yung mga payo ng mga kaibigan o mga magulang nila na sinasabi na huwag ka muna mag-aral, huwag ka muna mag-asawa, tapusin mong pag-aaral. Hanggang lakas nilang mag-utos sa pag-aaral, pero ang hina nila magbawal sa ginagawa ng anak nila na haram. So ito yung sabi ng propeta, kung sino man na may kakayahan, lalo na mga linalabasan ng pagnanasa, hindi na maganda ang isipan nila, hindi na maganda ang katinuan nila, laging babae na lang pinag-usapan, o di kaya sa babae, laging lalaki na lang pinag-usapan. Alitajawaz. Alitajawaz, sabi ng propeta. Ibig sabihin, falyatazawwaj. Agaan kaagad mag-asawa. Huwag nang patagalin. Fa'innahu agaddu lil basar. Dahil ang pag-aasawa, siya ang pinakaunang umahadlang sa pagtingin ng mga bawal. Wa ahsanu lil farj. At inaayos niya ang pagnanasa ng tao. Ang tinutukoy dito, yung kanyang private part ay maayos ang pagnanasa na dito. Ibig sabihin, hanggat siya ay hindi pa nakakapag-asawa, napakalakas ng kanyang pagnanasa, ito ay para siyang nag-aalaga ng isang bagay na kinakahiya naman niyang mailabas, pero ito ay napakainit sa kanyang pag-aalaga. So, kinakailangan na niya makapag-asawa sapagkat sabihin man ito o hindi, ito ay inahanap ng lalaki at inahanap ng babae sa pagitan ng bawat isa dahil ito ay pinakamalaking nagpapalamig sa fitna sa pagitan ng lalaki at babae. So, nung natipon ng mga lalaki at babae, ang mga lalaki lamang, sabi ng propeta, ang pinakaunang ipayo ko sa mga binata na ito, sabi ng propeta, mag-asawa na. Yan. Ang ibig sabihin, yun yung sunod na ipinayo ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Una, pag binata ka na, magpadami ka na ng ibadah. Dahil dyan na nag-uumpisa ang kasagsagan ng katawan mo. Dahil kapag ikaw ay nasanay na sa ibadah na yan, yan ay hindi mo na yan makakaligtaan. Sunod, kapag malakas na ang ibadah mo, at itong ibadah na ito, kung ang pagnanasa at darating dito, ang pagnanasa na kung saan sinasadya ng pigilan at may paraan naman itong pigilan, sa pamamagitan ng pag-aasawa, maaapektuhan ng kanyang ibadah.
tatalihan ng pag-aasawa, mga kapatid, ang ating dami ng ibada. Kapag ang isang tao na hindi siya nag-aasawa at sinasadya na ito, iniisip niya na siya ay baka maghihirap, mas dadagdagan ng Allah ang kanyang paghihirap. Tingnan mo yung mga nagpaplano, maghihipon muna ako. Hintayin ko muna ang pagtatapos ko bago ako makapag-asawa. Di kaya kulang yung tawakkul, pananalig sa Allah, hanggat di ako makakuha ng bahay, hanggat di ako makakuha ng sasakyan, hanggat di ako makakuha ng magandang buhay, hindi mo na ako mag-asawa. Kasi anong gagawin ko? So doon siya pumanig. Tunay ang pintuhan pa ng biyaya, mga kapatid, pag mapasukan mo yung pag-aasawa. Hindi yung bago ka pang mag-asawa. Pag mabuksan mo yung pag-aasawa, bubuhos na ng Allah ang biyaya dyan. Iyakunu fukara iyughnihumullahu min fadli. Kung sila ay mahihirap, pag-asawain na kaagad. Dahil ang pag-aasawa na yun ay susi ng kanilang mga yaman. So yun. So, ang daming tao nagpaplanong maghintay. Pero hanggang ngayon, binata pa rin. Tumanda na. Wala na. So, ito yung mga sinasabi na pag-iisip na nakaka-apekto na salungat sa sunan ng propeta. Yan. Sunod, sa mga tao na nagbibinata na rin, nagdadalaga na. Dahil nagdadalaga ka na, nagbibinata ka na, pumili ka na ng mabuting kaibigan. Dahil kapag di ka pipili ng mabuting kaibigan, baka maapektuhan ang iyong pagkalalaki. Baka maapektuhan ang iyong pagnanasa. Kapag nakasama mo ay masamang tao, damay ka na. Buti sana kung mabuti ang naging kasama mo laging tao. So, sinabi ng propeta, almaru ala dini khalili, ang tao, laging sumasama ang kanyang ugali sa kanyang kasama. Falyanzur, pag-aralan niya, suriin ang kanyang kaibigan. Ahadukum mayukhalil. Sino man ang kaibigan ninyo, suriin. Litisin ng maayos kung hindi ba masama tong kaibigan na ito. Na hindi masama kung pipili ka ng kaibigan na tingin mo sa kaibigan na yun ay magpapalakas ng iman mo. Hindi yun masama, mga kapatid. Yan. So, ibig sabihin, dahil nagbibinata ka na, nagdadalaga ka na, hanapin mo na yung mabubuting tao dahil isama mo na sa pagsasabuhay mo yan sapagkat yan ay ikakabuti ng iyong sarili. Sunod, ang mga kalalakihan at mga kababaihan. Kapag sila ay darating sa mga pagiging binata o di kaya ang pagiging dalaga, iwasan nila kaibiganin ang mga tao na mayroong pag-iisip na salungat sa kanilang gender. Ibig sabihin, lalaki siya pero may isip pang babae. Babae siya pero may isip pang lalaki. Ingatan yan, baka naging kaibigan, delikado. Delikado itong mga kaibigan. Di man sila nanganganak, pero ito pa sobra pa sa virus na lumalawak. Dahil ito ay nakakaapekto. So kapag ipagpapaliban ng tao ang pag-aasawa, ipagpapaliban ng tao ang paghahanap ng kahakbay ng kanyang buhay, hindi imposible na pupunta siya dito sa kalagayan na ito na isinumpa ng propeta. Sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mutasyabbihina min ar-rijali bin nisa. Isinumpa ng Allah ang mga kalalakihang ginagaya ang mga kababaihan. Na tinutukoy dito ay ang forma ng mga babae. Magpapapula ng bibig, gumagamit sa gamit ng pangbabae. So, lalaki siya. So, yan, sinumpa ng Allah. So, wal mutasyabbihati minan nisa'i birrijal, ganoon din naman ang babae na ginagaya nila kung ano yung forma ng mga lalaki. Mga isinumpang mga tao to. At delikadong kaibigan dahil mas delikado pa ito sa mga tao na kung saan lalaki at babaeng nagsama sa isang lugar kaysa lalaki sa lalaki na ganito. Bakit? Ang
babae at lalaki nagsama sa isang lugar, ang pangatlo nila syaitan. Pero ang isinumpang tao ay walang malaikang lumapit sa kanya at madadamay ang kanyang kasama kapag ito ay nalulugdan niya. So tingnan niyo mga kapatid, kapag kinakaibigan ng mga taong na ito, nadadamay ka sa kanilang mga hindi magandang mga pamamaraan. Al-la'natu ma'ana al-la'na qaribun minal adabi wa ba'idun anir rahmah. Ang ibig sabihin ng la'an, sumpa, ay malapit sa parusa ng Allah at malayo siya sa awa ng Allah. At ang mga isinumpang tao ay linalayuan ng mga anghel. At kapag yan ay kinakaibigan at kasama mo, yung sinasabi ng mga babae na hindi naman yan makaka-apekto sa amin. Bakit? Dahil wala namang pagnanasang lalaki yan eh. So, natutulog na lang kasama sa kwarto. Nakikipagsalamuha kasama sa trabaho na kung saan walang limitasyon. Kasakay-sakay niya sa motor. Kasama niya sa kung saan pupunta. Dahil friend ko naman yan. Wala naman, matagal na kami. Nasa 10 years na kami magkasama. Wala naman eh. Kasi bakit? Wala nga pagnanasa. Kasi ano yan? Ibang pag-isip. Bakit babae ang isip niya kahit lalaki? Subhanallah. 10 taon lumayong malaika sa kanya. Nadamay siya. Yan mga kapatid. O di kaya sa mga kalalakihan, kinakaibigan ng mga ganito. So layuhan itong mga kaibigan. Layuan itong mga kasama sapagkat lalayuan tayo ng malaika pag itong kasama natin. So, sinong pinili mo? Ang isinumpaw ang mga anghel. Mas pili natin na mga anghel layuan ng mga tao to. Payuan sila, kung ayaw nilang payuan, layuan sapagkat ito ay dumi ng lugar. So, yung mga nagsasadya dyan na mga binata, mga dalaga na kung saan kinakaibigan ng mga taong to, tunay na nakaka-apekto ito sa atin. Delikado. Kaya dahil nagdadalaga ka na, nagbibinata ka na, huwag mo nang gawin na lagi ka na lang sinusuway. Mag-isip ka naman kung paano kanila puriin. Mag-isip ka naman kung paano ka makitaan ng mabuti. Hindi yung lahat ng galaw mo, sinuway ka na. Hindi lahat ng forma mo, sinuway. Saan ka pumunta, sinuway ka na. Dapat matuto ka rin makiramdam kung ano yung mga tao na nasa kapaligiran mo. Yan. At ganoon din ang utos ng propeta sallallahu alaihi wasallam na ang isang binata o nagdadalaga ay dapat makipag-ugnayan lagi sa kanyang mga kamag-anak. Dahil dyan na nagbubuo. Kasi kapag bata ka pa, di mo pa masyado kilala yan kung sino mga kamag-anak mo. Pero kapag ikaw ay malaki na, makikita mo na kung sino ang totoong mga kamag-anak mo dahil nandyan na sa iyo yung pag-iisip. Yan. Sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, man sarra ay yubsata lahu fi rizqihi. Sino man ang gustong lumawak ang biyaya, aw yunsha'u fi atharihi, at lumawak at umaba ang kanyang buhay, falyasil rahimahu, makipag-ugnayan sa kanyang mga kamag-anak. At alam niyo mga kapatid, ang mga commander na pinadala ng propeta sa gera, mga binata. Napakahalaga ng binata mga kapatid. Yan. Ibig sabihin, kung narinig natin na mga kabatahan ay silang pag-asa ng bayan, sa salita ni Jose Rizal na sinasabi nila, ang propeta sallallahu alaihi wasallam na una pa ang kanyang salita na ang kabataan na ito na sila ang mas pahalagaan dahil sila ay magliligtas sa karamihan. At ganon din mga kapatid sa pananampalataya, ang panghuli na babanggitin natin dito para busyra sa lahat, ang lahat ng papasok sa paraiso ay dalaga. At ang lahat ng papasok sa paraiso ay binata. Walang matanda sa paraiso. Sapagkat kung namatay silang matanda, tunay na sila ay gagawin ng Allah na magiging binata o dalaga. Dumating ang isang babae, ya Rasulullah, ipagdua mong makapasok ako sa paraiso. Sabi ng propeta, dahil matanda ang babaeng dumating, walang matanda sa paraiso. Sabi ng propeta, na nalungkot ang babae, napaiyak siya. Dahil wala na palang pag-asa makapasok ako ng paraiso. Pagkaraan, tinawag ng propeta, oy ganito,
faja'alnahunna abakara. Di mo ba narinig ang salita ng Allah sa surah Al-Waqi'ah na ang mga matatandang makapasok sa paraiso, gagawin namin silang mga dalaga. At ganun din sa sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, hadith, ahlul jannati syababun maradun kahul, la tubla thiyabahun wa la yufni syababahun. Ang tao sa paraiso ay mga binata. Itim ang kanilang mga mata. Ibig sabihin yung itim, yung puti na manatili pa rin. Pero ang kanilang mga mata ay napakaitim tingnan. La tubala thiyabahun. At di kumukupas ang kanilang mga pananamit. Mas lalong tumatagal, mas lalong gumagana tinitingnan. Wala yufna syababahum. At di kumukupas ang pagkakabinata. Siguro, iba dyan, mga nakikinig na mga kalalakihan, nung nasa 15 siya, masya lang ganda, 25 hanggang sa 30. So, nag-35 na, medyo mahina na. Pero doon sa paraiso, dalaga at binata ang naniniraan doon. Kaya yan yung level natin ngayon sa panahon na ito, dahil nagbinata na tayo, may iba nakapag-asawa na rin, mag-isip na rin kung ano ang kanyang inaharap sa kanyang kamatayan. Yan ang pinapahayag dito ng ating tinalakay. Naway na unawaan ng ating mga kasamahan ng ating pagtalakay sa oras na ito. Ulitin ko, ang propeta, ang unang ipinahikayat niya sa mga kabatahan ay pagpadami ng ibada. Pangalawang ipinahikayat ng propeta sa mga kabataan ay magpaaga mag-asawa. Yan. Ang pangalawang ipinahikayat ng propeta sallallahu alaihi wasallam, saksi si Ibn Mas'ud, kami ay mga binatang walang mga asawa, ipinaksa ng propeta sa amin ang pag-aasawa. Yan. At sunod, dahil nagbibinata ka na rin, pumili ka ng kaibigan mo. Yan. At sunod, iwasan mo ang kaibigang mga masasama. At sunod na itinutos ng propeta, dahil nagbibinata ka na, hanapin mo ang iyong mga kamag-anak. Umala ka na mag-isa, pumunta ka sa mga kamag-anak mo, ako si ano, anak ni ano, pagkilala ka na. Dahil yan ay nagpapahaba ng buhay at nagpapalawak ng biyaya. At ang panghuli, ang tao sa paraiso ay binata, ang tao sa paraiso ay mga dalaga. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tamassaka bisunnatihi ila yaumiddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah wa alhamdulillah, isa na namang malalim at malawak na kaalaman ang naibahagi sa atin ng ating tagapagsalita na si Sheikh Amin Pindatun Kandulit. Bago ang lahat, ating pong tatanungin ang ating tagapagsalita kung sa mga gusto niyo nais magtanong ay tatanungin muna natin ang ating buting Sheikh kung siya ba ay tumatanggap ng ilang mga katanungan mula sa inyo. Yeah, Sheikh, kayo po ba ay tumatanggap ng ilang mga katanungan mula sa ating tagapakinig? Inshallah, pwede naman, lalo na sa ating paksa kanina. Na. So, ngayon ay binubuksan po namin ang Q&A session. Sa nais magtanong po sa may Google Facebook Live, nabubulol pa ako, sorry. Diyan po sa may Facebook Live ay pakilagay na lang po sa may comment section at dito naman po sa may Google Meet ay paalala lang po sa kababaihan kung kayo po ay nais magtanong ay pakilagay na lang po sa may chat box at sa mga kalalakihan po ay maari po kayong magtaas ng inyong mga virtual hand upang direktang magtanong kay Sheikh Amin Pindatun Kandulit. So kami po ay mag-iintay sa inyong mga katanungan.
So katanungan mula sa ating sister sa Jihadun Nafs. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustad, paano po pakisamahan ang mga dating kaibigan na bakla kung patuloy po silang nangangamusta? Nangungumusta sila, nagsasalam sila sa'yo, iniimbitahan ka sa mga event, napapunta ka sa mga okasyon nila, minsan binibisita ka nila sa bahay nila, minsan binibigyan ka na rin. Ang masasabi ko dito sa kalagayan na ito, papayo natin sa kanya ang sinabi ni Ibrahim al-Adham. Taraktu suhbatal fasiqin pawajadtu suhbatas salihin. Iniwan ko ang pakikipagkaibigan sa masasamang tao at ibiniyaya ng Allah subhanahu wa ta'ala sa akin na bigyan ako ng mabuting kaibigan. Sinabi pa ng propeta sallallahu alaihi wasallam, innaka lan tad'a ittika'a lillahi illa ataka Allahu khairan min. Wala kang iniiwan na bawan, di ba lamang ito'y para sa Allah ang pag-iwan. Magbibigay ang Allah na mas mainam diyan sa pangarap ng iyong sarili. May pangarap tayo sa buhay, dahil may iniwan kang haram na nakaatang sa iyong likuran, bibigyan ka ng Allah ng biyaya na mas mainam pa dyan sa pangarap mo. Pangarap mo makapagtapos sa pag-aaral, hindi lang yan. Dadagdagan pa ng Allah, makapag-asawa ka pa, ng pangarap mo yan, bibigyan ka pa ng Allah ng trabaho, bibigyan ka ng Allah sa para maging magandang buhay kasamang pamilya, dahil lang sa pag-iwan sa haram mo. So yun, paano sila kausapin para di ma-open? Dahil nagdadawa po tayo, Ustad, lalo na sa panahon sa social media. Huwag mong pahabain ang pag-reply. Mag-reply ka lang ng isang salita na ikaw ay mag-aral sa Islam. Pag-aralan mo ang Islam, alamin mo ang Islam, hanapin mo ang mga taong may kaalaman sa Islam, at pagkaraan malalaman niya kung ano ang hatol ng pakikipagkaibigan ng isang babae sa isang bakla. Huwag mong pahabain ang pagkikipag-usap sa kanila. Utusan mo magharang ng Islam, alamin ang mga taong maalam sa Islam, kaibigan. Pagkaraan malalaman niya ang hatol. Sa huling panahon, masasabi niya na tama pala ang sinabi mo. Huwag mo nang pahabain ang pag-usap sa kanila. Mag-reply ka lang ng isang beses at yun na lang sabihin mo. At may reward ka pa. At di na kinakailangan na tugunan mo lahat ng kanilang katanungan sapagkat makakabalik lang kayo kung ano yung dating pakikisama niyo sa kanila. Barakallahu fiik. Jazakallahu khairan ya Sheikhana. At dumako tayo sa kalalakihan kay Johair, nagtaas ng kamay. Falyatafaddal ya akhi. Ya Sheikh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rinig po ba ako? Okay pa. Tanong ko lang po, paano po pala yung ganito, yung sa kabataan na patuloy na nasa kasitwasyon na siya na papunta siya sa kabaklaan. Tapos, kaming mga tito, kahit yung mismong tatay niya ay hindi na mapigilan talaga yung pagiging bakla niya. Ano po bang pwedeng mas magandang solusyon o mas mainam na gawin? Mashallah. Po. Anong gagawin natin sa isang taong dugo niya ay pumupunta na sa dugo ng iba? Ang dugo niya na pula, pumupunta na sa dugong, yung red na dugo,
nagiging pink na. Ano ang gagawin dito? Iwasan siya makapagkaibigang babae. Iwasan siya makapagkaibigan sa kanyang mga kapareho. Bigyan siya ng trabahong panlalaki. Bigay sa kanya ang trabahong pang lalaki. At huwag siyang binibiro dahil nagtatrigger ito sa kanyang kagustuhan. Yung desire niya, natatrigger ito, parang naitutulak na ipagpatuloy yung kanyang pagnanais. Kung siya ay binibiro dito, yung palamot-lamot na boses na bibiruin siya, ginaganaan talaga siya dyan. Na para bang siyang kinikiliti. Kausapin siya ng lalaking pakikipag-usap, bigyan siya ng trabahong panglalaki, huwag siyang ihalo sa mga kaibigan niya na kapareho, at iwasan siya makipagsalungo sa mga kababaihan. At dalangin natin sa Allah na gawin ng Allah na siya ay babalik sa kanyang totoong pagkalalaki. At kung nagawa mo na ang lahat, inilayo mo sa mga babae, inilayo mo sa mga kaibigan niya, binigyan mo ng pang trabahong panlalaki, at kinakausap mo siyang panglalaki na pagkipag-usap, nandun pa rin dahil nagbuo na talaga yung nasa puso niya na parang lumipat na talaga ang kanyang pagnanasa. Hindi na siya yung nationality niya na bago na. So ang nangyari, ikaw ay dinagwagi, so wala kang kasalanan at wala ka na rin pananagutan sa ganong kalagayan. Sinabi ng Allah, wala taziru waziratu wizra ukhra. Wala kasalanan, hindi maging kasalanan ng iba ang kasalanan ng iba. So, ligtas ka na, napayuan mo na, insyaAllah, bibigyan ka na ng Allah ng biyaya sa iyong pagbibigay payo. Jazakallahu khairan, Sheikh. Maraming salamat. Pakiibaba na po ang ating virtual hand, ya Aki Juhair. So next question galing ulit sa ating sister na si Laika Lasag. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustad, marami po akong kaibigan na gumagamit ng hijab, ngunit nakikita naman ng leeg nila. Kapag sinasabihan kong ayusin nila ang pagsusuot ng hijab, sila ay nagagalit. Ano po ba ang gagawin ko? Iiwan ba sila? Bismillahirrahmanirrahim. Kabuuhan ng pakikipagkaibigan sa hindi mabubuting tao ay bawal natin silang samahan, bawal natin silang gawing pakisamahan. Liban lamang kung pumasok ka sa kanila upang paunti-unti mong ipasok ang Islam. At gano'n na rin kalagayan mo na nakikita mo na ang kanyang liig sa kanyang paghijab ay ito yung paghijab ng mga Hudyo na nakikita ang liig, pisngi, inakpan lang ang buhok, pero nandun pa rin ang pahinga na lumabas. Nagpakita pa rin ang hikaw, nakahijab na yan sa tingin niya. Sinasabihan mo, sinusuway ka niya. Ayaw kanyang pakinggan. Ano ang gagawin? Magbahagi ka lagi ng kaalaman, kaibigan mo naman yan, ikaw ang mas higit lalong nakakaunawa kung anong ugali niya. Hanapin mo yung parahan na siya ay makikinig. Huwag mo siyang sinusuway sa harapan ng tao. Huwag mo siyang sinusuway sa bagay na ikakahiya niya, na kung saan may mga nakakarinig. Ibantayan mo yung panahon na kayo lang dalawa at hawakan mo ang bahagi ng kanyang katawan at payuhan mo at ipakita mo na totoong-totoo ka. Hindi ang patalikod siya at sinisigawan at parang pinapahiya. Sabihan mo siya, hawakan ang kanyang kamay at ito, kung kaya mo lang yakapin at ipakita mo yung emosyon na totoo talaga ang pagbibigay payo, kapatid. Tunay na minahal kita para sa Allah.
pinapakita ko sa iyo ang totoong pakikipagkaibigan sa Islam. At kabila ng pakikipagkaibigan natin sa Islam, ayoko namang mahiwalay mo ka sa akin pagpasok natin sa paraiso. Gusto ko kasama kita. At isang kasalanan na ito na ayoko maging dahilan ng paghiwalay natin. Saka mo sabihin yung kasalanan ginagawa niya at paunti-unti siya doon makakatanggap ng katotohanan. Pero kapag pamamaraan na ito ay mapapahiya sa mga tao, kahit alam niya siya'y mali, dahil sa napahiya, mananaig sa kanyang pagmamalaki, lalaban siya. So, yun ang pamamaraan. So, ang hatol naman ng pinayuhan at di nagkikinig, ang tao na pinayuhan na hindi nagkikinig ay dalawa ang hatol. Una, kung kanyang di pakikinig dahil ayaw niya pakinggan ang batas ng Islam, kafir. Nakafir siya. Kaya ano ng Islam eh. Ayaw na ng Islam. Ayoko na ng Islam. Kufr. Pero kapag hindi nakikinig siya dahil hindi pa handa upang magbago, pero pinatanggap niya na Muslim siya. Ato nitong tao to ay Muslim na makasalanan. Hindi katulad nung hindi nakikinig dahil ayaw ng batas ng Islam. Di ganon. Ito'y kafir. Di na sila Muslim. Pero kapag isang tao na sinasabihan mo na hindi pa rin makinig, pero sinasabi niya, darating din ang araw magbabago ako. Ang taong to, makasalanang tao. Hindi siya, kafir. Katulad nung nakahijab na nakikitang liig, Muslim pa rin siya. Pero yung nga lang, balang araw magbabago rin. Pero yung pamaraan natin sa dawa, pagsuway sa kanila, ay gawin nating hanapan ng lugar kung saan susunod sila sa atin. Hawakan mong bahagi ng kanyang katawan, kamay, balikat. Ang propeta pag nagpapayo sa kay Abu Huraira, inahawakan ang kamay ng propeta o inahawakan ang kamay ni Abu Huraira o balikat. Ganun din naman si Abdullah bin Umar. Kunpid dun niya kaan nakagaring. Inawakan ng mangkibay, dalawang balikat. So, pag nagbibigay payo ka, hakbayan mo o yakapin mo nang sa ganun makikinig. Anak mo man yan, o di kaya asawa mo, o di kaya kapatid mo, o kaibigan mo, para makinig na maayos sa'yo. Kung hindi ka paniniwalaan, wala ka ng kasalanan. Barakallah. Jazakallahu khairan ya Sheikh. Hintay lang po natin ang isang sister pa natin ay nagtatype pa muna siya, Sheikh. At sa dumako tayo sa may Facebook Live, wala naman pong katanungan. So ito na lang ata nag-iisa. Hintayin lang po natin ya, Sheikh. So sa Facebook Live po, so unahin ko na si Amina Senyores. Ang katanungan niya po ay meron daw siyang best friend, born Muslim po siya, kaso ang pinili niyang BFF ay isang Christian at close na close sila, lagi silang nagmumurahan kaya nalungkot po ako at lumayo na lang po ako sa kanya. Nagkakasala po ba ako, Ustad, na iniwan ko na lang siya? Bismillah. Ang totoong kaibigan ay kapag sa kabutihan, hindi iwan ang kanyang kasama. Pero kapag ang masamang kaibigan, dahil nahalata mo ito, tunay na mag-isip-isip ka kung maapektuhan ka na.
Sa pahayag ng propeta sallallahu alaihi wasallam, sa hadith na ito ay napakalakas. Inna min asyarri nasi indallahi adhaban yawmal qiyamati man taraka an-nasa ittika'af syarrihi aw ittika'af fuhshihi. Ang pinaka may masakit na parusa sa kabilang buhay ng mga tao ay ang taong nawalan ng kaibigan dahil sa pangit na ugali. So ang kaibigan na magaling magmura, kaibigan na masama ang kanyang pananalita, kaibigan na hindi maayos ang tono ng kanyang bibig, ay kinakailangan lumayo ka dito dahil hindi yun katangian ng mu'min. Baka maapektuhan ka. Kung hindi mo kayang suwayin, lumayo ka. At hindi ka magkakasala sapagkat sinabi ng propeta, Almaru ala dini khalili, ang tao ay sasama ang kanyang ugali sa kanyang kasama. Falyanzur ahadukum, pag-aralan kung sino ang inyong kinakaibigan. So, obserbahan, kung masama, umalis ka. Kung mabuti, manatili ka. At wala kang kasalanan sa kaibigang masamang iniwan mo. Wala kang kasalanan sa kaibigang masamang iniwan mo. Dahil hindi na maniwala at nagmagaling sa pagmumura. Dahil ang isang ugali na mu'min na hindi magaling magmura, laysa mu'min bittaan, walalaan, walalbati. Di ang Muslim ay mu'min ay magaling magmura at magaling manumpa at malalaso mga bastos ang pananalita. Wala yan sa pagkakamu'min. Di ganyan, sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam. So, lumayo ka doon dahil naapektuhan ka. Baka nakikisalamu ka doon, nakakatulong ka pa sa kasamaan nila. Masigit lalo ka nakakasala. Si Fudail bin Iyad, sino man ang didepensa, sabi niya, sa masasamang tao, tumulong siya sa pagsira sa Islam. Sabihin, hindi natin pwedeng dipensaan yun, mga ganun, mga ugali ng mga tao. Bagkus layuhan, pag di na sila kayang payuhan. Pero hanggat may paraan pumayo ka, gunin mo ang sunnah ay ang magpayo muna bago sila layuan. Barakallahu. Jazakallahu khairan, ya Sheikh. At dumako tayo sa may Facebook Live, Sheikh. At katanungan mula sa ating sister na si Aliyah Marig. Ang katanungan niya po ay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ang tanong ko po, Sheikh, yung mga binata at dalaga po ba na nakapasok sa paraiso, sila po ba yaong hindi talaga nakagawa ng fitna? Ang pagpasok sa paraiso ay tatlong uri. Take note, ang pagpasok sa paraiso ay tatlong uri. Ang pagpasok sa paraiso ay tatlong paraan. Ad-dukhul fil jannati bila hisab, wad-dukhul fil jannati ma'al hisab, ad-dukhulu fin nari wa ba'da nari ad-dukhulu fil jannah. Ang pagpasok sa paraisong wala ng paglilitis, yun ang una. At pagpasok sa paraiso na may paglilitis pero makapasok siya ng paraiso. Binanggit lang na kung hindi ka nagtauba, hindi ka nagbalik loob sa Allah, ito yung kasalanan mo, bundok-bundok na, pero nagtauba ka, alhamdulillah, nakapasok ka ng paraiso. At pangatlong tao ay nakadaan, nalasap ang impyerno base sa kanyang kasalanan dahil Muslim naman siya, di siya nagtambal, pinarusaan siya sa kanyang masamang gawa, pagkaraan dahil Muslim naman siya, ipapasok siya ng Allah sa paraiso pagkaraan niyang masunog, madurog, mabugbog at maisubsob sa apoy at maihaw at maluto ng matagal. Dahil sa kanyang kasalanan, ipapasok sa paraiso pagkaraan dahil Muslim naman siya. Pero kung nagtambal, di na makakaalis sa impyerno.
Ulitin ko, ang pagpasok ng tao sa paraiso ay tatlong uri. May pagpasok na una, wala ng paglilitis. Diretso na. Yun yung mga propeta. Pangalawa, papasok sa paraisong may paglilitis, pero ang paglilitis na ito ay ipapakita lamang ng Allah. Kung hindi ka nagtauba, ito yung fitna na ginawa mo. Pero nagtauba ka, ikaw ay dating hindi Muslim, gumagawa ka ng haram. Pero dahil nagtauba ka, binura ko na yan lahat, papasok ka sa paraiso at di mo na malansap ang apoy ng impyerno. Yun yung pangalawa. At ang pangatlo ay ang papasok sa paraiso pero mauna muna sa impyerno dahil sa kasalanang kanyang ipinapriority na ginawa sa mundo. So dun po, so yung tanong nyo ay siya ay nasagi po ng pangalawang sagot na ang tao sa paraiso ay mayroon ding lilitisin pero hindi napaparusahan. Ipapaalam na ito yung kasalanan. So hindi nangangahulugan na lahat na nakapasok sa paraiso ay walang kasalanan, bagkus doon sa pangalawa makasalanan pero nagtauba lang, nagbalik loob. At di na siya pinarusaan ng Allah doon sa kanyang paggawa ng kasalanan. Dahil nagbalik loob. Yun po, barakallahu fik. Jazakallahu khairan ya Sheikhana. Ang next question kay Hasim Karim. Pwede po ba daw na makisali sa buwan ng wika? Buwan ng wika. Ah, Lahat ng okasyon. Lahat ng okasyon na inaakibat sa relihiyon na ito'y wala sa Quran at Hadith, bawal salihan. Lahat ng gawain na inaakibat sa relihiyon, ito ay wala sa Quran at Hadith, ito ay bawal salihan. Kung ang wika na yan ay tradisyon lamang, pinahintulutan. Kung ang wika na yan ay tradisyon, ay pinahintulutan. Pero kapag inaakbay sa relihiyon, katulad ng hijab day, isinasanib nila o inaanib nila, isinasali nila sa relihiyon na hijab day. Bida yun. Pero yung wika, kapag ito ay maitanong sa mga tao na ang wika na ito ay mayroong kaakibak sa relihiyon at ito ay kinumpos ng isang nanliligaw, ay bawal gawin. Hindi pwede. Pero kapag tradisyon lang nakasiyahan ng lugar, ang Islam ay maluwag siya dito. Barakallahu fiik. Jazakallahu khairan. Ya Sheikh. Last question, inshallah. Galing sa ating sister. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustad, magkakasala ba ang magkakasala ang isa sa kaibigan kong mayroon siyang kaibigan o kasama sa bahay na gumagawa ng zina dahil mahilig siyang makipag-chat kahit kaninong lalaki. Kahit ano pong paalala namin at payo, hindi naman niya tinatanggap at lagi niyang sinasabi na si Allah lang daw ang nakakaalam ng lahat kasi kumakapit siya sa patalim dahil sa hirap ng buhay. At sabi niya po, pero lagi niya ding sinasabi na nagtatawba siya araw-araw at nagsasala naman daw siya pero hindi pa din kami natigil sa pagpayo kahit naiiyak na po kami. Nabanggit ng propeta sallallahu alaihi wasallam, wallahu alam ala sihhati hadha alhadith. Kada al-faqru ay yakuna kufran. Ang kahulugan, ang kahirapan ay siya ay nagtutulak sa pagiging kufar. Kasi minsan, magkaroon ng anak, yaman, baka makakalimutan na rin ang utos ng Allah. Sa sobrang hirap, makakapag-kufar, makakaalis ang tao sa kanyang reliyon. Yan ang binanggit ng propeta. Kaya, sobrang hirap ay magpakup-kup tayo na hindi natin magawa yung sobrang hirap na kung saan magpapalis na sa ating iman.
Sa kalagayan ng isang tao, mabuti yung ginawa ninyo, di kayo tumigil, pinakita niyo emosyon at totoong pagmamahal sa kanya na pinayuhan pa rin. Pero kumakapit siya sa patalim dahil yun na lang kanyang ikakabuhay. Payuhan siya na ang buhay natin dito sa mundo ay mayroon talaga. Kahit di natin magawa ang haram, may ibibigay ang Allah dyan. Nahnu kasamna bainahum. Tinapos na namin, sabi ng Allah, ang biyaya ng bawat isa. Mayroon na diyang halal na naitala na yun ay kakainin mo lagi. Hindi mo na kinakailangang maghanap pa ng haram. Mabuti yung ginawa niyo, pinayuhan ninyo yung taong ganon. Sa kalagayan na ganon, na sinasabi niya na ako ay nagtatauba rin naman. Ang mga ulama, dinali nila dito na ang taong sinasabing nagtatauba din naman ako, alam niya ang kasalanan. Dinali nila dito na hindi daw tanggap ang ganitong pamamarang tauba. Hindi daw tanggap ang ganitong pamamarang tauba. Kain ako ng haram, maya-maya tauba ako. Hindi daw yung ganon. Mali yun. Innamat taubatu lilladhina amanu bijahala. Tunay ang tauba lang, pagbabalik loob lamang sa Allah, ay ang pagbabalik loob mula sa kasalanan, ay ang kasalanang hindi mo alam na ito ay bawal. Pero yung alam mo rin na kasalanan nito, hindi yun tauba. Panginginsulto yun sa Islam. Sige na, magnakaw na kayo. Tauba lang kayo mamaya. Pangungutya yun, mga kapatid. Delikado. Pabayaan niyo ako. Dahil maya-maya magtauba rin ako, gagawala ako ng haram sandali sapagkat ito ay para nakasanay ng sarili ko. Pangungutya yun sa Islam, mga kapatid. Panlalait yun. Pero ganun pa man, papatawarin pa rin siya ng Allah sa huling panahon sapagkat kung totoo talaga sa kanya yung pagbabalik loob. Pero yung ganun pa araw-araw, hindi pa yung tanggap na tauba. Hindi mo na ako mag-hijab kasi bakit? Mamaya-maya magtauba na ako. Tasawuf, ang tawag dito ng mga Arabo. Ibig sabihin ay tauba ako mamaya. Siyempre rin, gumagawa ng haram, mamaya tauba. Ito ay di tanggap na tauba. Inamat taubatu lilladhina ya'malun bijahala. Dali banggitin ka dis, ayah, medyo lumalabang pagkakalala ko. Banggitin ko yung ayah, bismillah. May mga Qur'ans dyan, ha? Pasensya na sa mga nagtatanong kasi kailangan natin maliwanagan ng dalil. Sa surah 2, An-Nisa. Sa surah An-Nisa, number 17. Record na kayo, ha? Innamat tawbatu 'ala Allahi lilladhina ya'maluna as-su'a bijahala. Thumma yatubuna min qarib fa ulaika yatubu Allahu 'alaihim. Wa kana Allahu 'aliman hakima. Sa kalapit itong kahulugan. Katotohanan ng pagsisisi na tinatanggap ng Allah yung lamang para sa mga taong nakagawa ng kasalanan na sanhi na kamangmangan. Yung hindi alam. Pagkaraay dagli ang nagsisi at nagbabalik loob sila yaong mga patatawarin ng Allah. Ang Allah ay lagi nang maalam, tigib na karunungan. Ang ibig sabihin ng pinapatawan lang ng Allah ay ang nakagawa ng kasalanan na kanya itong di alam. Pero yung alam din niya at parang binabanggit niya, sige na, gawin mo na yan. Toba-toba ka lang mamaya. Sala naman mamaya eh. Wala magsala. Panginsulto yun sa Islam, mga kapatid. May ganito mga tao. Yan. So ito po ay bawal. At basahin niyo yung dalil, insyaAllah. Barakallahu fi. Jazakallahu khairan ya Shaykhana. At dito natin na po tatapusin ang gabi ng muhadara. Jazakallahu khairan ya Shaykhana al-Fadil sa iyong magandang kaalaman na naibahagi sa amin. Maraming salamat po sa inyo. At maraming salamat din sa mga nakibahagi ngayong gabi.
At bilang pagtatapos ng ating muhadara, ya Sheikh, ay inihiling po namin sa inyo na magbigay ng panghuling salita at pangunahan po kami sa kafaratul majalis. Alhamdulillah, so dito na nagtatapos sa ating programa. Alhamdulillah, nakuha na rin ang aral. So, bago tayo tatapusin, mag-iwan lang tayo ng salita. Ulitin ko po yung aking sinabi kanina na hindi nakakahiya na ikaw ay bata pero isip matanda. Kaysa matanda ka pero isip bata. Ito yung nakuha natin sa paksa. So yun, inshallah, naway maging maliwanag ang pagkaunawa natin. Hanggang dito na lang. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khaira. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, naway maging ilaw at gabay ang ating natutunan ngayon gabi. Hindi sapat ang kaalaman kung hindi ito isa sa buhay. Gamitin natin ito upang lalo tayong mapalapit kay Allah subhanahu wa ta'ala. Hanggang sa muli mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.